Hi guys! Welcome to Baklang Kanal Show. So, isa to sa mga magandang gising ko sa totoong buhay lang. Oh my God, si Noah, talagang siya na ang makabagong Ina Evan. Kung nasaan ka man ngayon, Noah, sana sobrang saya mo dahil pinagpalit mo kami. Merong isang nagnonood ng vlog natin, naka-eme din. Binigyan niya ako ng mga kitchenware. Ang bait. Ayan o, ang galing. Lo, ang galing. Ang sayo. Ina Evans. No other character. Tapos ang laban. Correct. Siya yun eh. Okay, check. Dahil bagong memory card na to, hindi na dapat itong mag-slow down. Okay na ngayon ah. So, nandito kami ngayon sa North Park, Makati. Wala ako na content kanina. Nanood kami ng About Us But Not About Us at ang galing-galing ng buong cast. Pero mas magaling ang North Park kasi 30 minutes na kami hindi pa kumakain. Kakain ng Marcy ko. Ayun mga kasama ko nanood. Oh my God, si Noah, talagang siya na ang makabagong Ina Evan. Kung nasaan ka man ngayon, Noah, sana sobrang saya mo dahil pinagpalit mo kami. Alam niyo, matagal lang yung survey dito sa North Park, pero masarap naman. Worth it. So, we're here now in Makati Ave. Kakatapos lang namin kumain. At kanina nanood kami ng About Us But Not About Us, the play. It's so beautiful. It's so amazing. Jello is such a good actor. Jello, we love you so much. Kapakahusay mo talaga namang si Sir Romnick, Sir Epi, and supporting ang gagaling lahat. Excited na kami mapanood. Bukas mapanoorin ni Milo yung Direct Andoy version. Yes, Dahil 3 p.m. and 3 p.m. and 8 p.m. So I'll be watching 8 p.m. para gabi-gabi 8 p.m. with Mima Miles. So ay, true. yes. Direct Andoy, kung napapanood mo to, alam mong mahal na mahal ka namin. Iba yung takot ko sa'yo pag nagde-direct ka. Talaga Yes, naman. napag-usapan na. Na iba ka daw direktora. Talagang bukod sa nagbabang-bang-bang ka siya. Ganon. Nagbabang-bang ka rin ng mga charing. Pero dahil isa ka sa mga institusyon at ginagalang at napakahusay na direktor Yes. ng Makati, okay? Ng Pilipinas. One of the pillars. Yes, it's an honor to be directed by the Andoy Ranay. Dahil sabi nga ng babae sa Septic Tank 4, oh shit, live sa Chatter, Andoy Ranay is Andoy Ranay. Ano kailangan din natin pala ma-watch? Yes, kaya kala naman yung ticket at doon tayo matotot na ka. Ngayon naman, pupunta naman tayo ngayon sa Annex House. Sana may mapagparkan kami. Ayoko lang pumunta sa mga bar ngayon nakita yung mga kaibigan kong lalaki. Mga normal ko nakikita. Alam ko pinatira pa ako dito eh. Ay wala na. Wag na nga. Nainggit ako dahil sarap ng inhaler ni Von. Sabi ko, mas na ba yung mga inhaler? Pag iba yung bukas na. This. Start driving Turn right. Bakla, baliktad. Ang gawin mo dito in ka? 400 Ayun na, meters. tinuturo naman ang Turn daan. right. Ka ba nakikinig sa kaibigan kong bading? Pakaingay. Turn right. Welcome to the Red District of Manila, which is Makati. So, may ganitong version ng Taiwan, ang Thailand, at Vietnam, so far, and Bali. Ang tanong ng bayan, is it a deal or no deal? Sa oras na ito, makahanap ka pa ba ng parking sa Annex House? No deal. Ha? Ay, Diyos ko, natuluyan na si Kuya Tay. Bakit kasi mo ako? Ha? Hindi, buwawa naman si Kuya. Hindi na nakakapagpahinga. Makatulog na siya doon. Hindi niya na naisara yung pinto. Ganyan din ako pag pagod na ako sa mga lalaki ko eh. Hindi ko na naisasara yung puwet ko na iwan na nakatuwang mo. Sobrang pagod. Kaya teka lang. Humihinga siya. Ako, ano to? Kasi may kakapain ako. Putang ina, liver ko to ah. Naglag na. Hindi ko na isara yung puwet ko. Ayan, nandito na tayo ngayon sa bar ng aking SMP Bottoms. Ay, nilipat pa pala dito yung bottom. Dito ka na.
kaibigan namin kanina. Ano daw? Manonood ng mga midget na nagbo-boxing. Yun ba yun? Oo. Ay shit, talaga naman gumigimik na si Cleopatra. Dito gago, oh. Ay, parang kasaya sa ano, oh. Ugly Duck. Hip-hop, R&B, and pop edit. My God, my kind of music. You have reached your destination. Yes, what's up, bakalan to? Ewan ko na ako nagpa-vlog sa gimikan, but marami itong buko gin ng Annex House. Makita. Mapatingin lang ako sa'yo. Dati gwapong-gwapong ako sa'yo. Ngayon pwede kita kita, nakakatawa naman. Maglaro. Maglaro. I look at you and I feel tired. Nakakapagod kang mahalin. Ay, kung hey Fanchoy! Dami nyo na narinig ng magagandang boses ngayon, so pangit naman. Ina Evans, ladies and gentlemen. Yeah, if you know this song, please shut up. Ay, wala akong lyrics. Hindi kita kabisado. Teka lang, wait lang. Teka lang, hindi ko alam to. I dedicate this sa mga lalaking nag-relapse ako. Ang dami. Ano ka muna? Once again, singers for Ina Evans, ladies and gentlemen. There we go. Hello and magandang araw mga baklang to. Isa to sa mga pinaka magandang gising ko sa totoong buhay lang dahil ang sakit talaga ng mga singaw ko dahil sa brace. So, hirap ako magsalita as in ang dami niya dito. At hindi lang siya mga maliliit na singaw, malaki talaga siya. Dahil nga sa mga nakakaskas ng bakal ng brace. Anyway, aray, nag-vlog lang naman ako dahil anong oras na ba? Mamayang gabi ay flight na namin sa Taiwan. Pero ang dami ko pa rin gagawin ngayong araw na to. At isa na doon ang magpasalamat. Dahil merong isang nagnonood ng vlog natin. Naka-eme din. Binigyan niya ako ng mga kitchenware. Ang bait.
Mabait-bait nyo sa akin, guys. Sa totoo lang. Alam mo, kinikilig ako sa ganyan. Wait. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga binigay niya. Ito ang mga binigay niya. Naku, thank you talaga. Una, actually, binigyan niya rin ako ng food. Pero, andun sa ref. So, binigyan niya tayo ng chopping board. Ang cute. Thank you. And then, ano to? Ano to? Ano to siya? Trivet square ceramic tile. Ano, chopping board din? Chopping board din yata to. Or ba to? Ano to? Or baka lalagyan ng ano? Ano to? Bigyan tayo ng mga lalagyan. Ay, perfect to ha. Mga storage para sa dahil pa nagcha-chop-chop ako ng mga gulay, no? Nilalagyan na ako. And, ang mayaman to. Ito yung ginaganon-ganon, yung mga napapanood ko lang. Asin, tsaka siguro paminta to. Di ba yung ginaganon-ganon to? Wow, pasabog. Ay, asin takip nito. Galing. Oh my God, ang ganda nito. Thank you. Nakakatotoong vlogger naman to, ng food vlogger. And, ayan, binigyan niya tayo ng plastic na kitchenware. Sanche, tong, and sandok. Thank you. Ang black pa. I love this. At ito, ayan, may kahoy na tayong wooden turner. Ay, kabog. Kaano-ano mo si Tina Turner. Oh my God, nakakalo ko. Thank you. And this one, glass oven dish. Ay, ganda nito. Wow. Oh, di ba? Meron akong lalagyan na ng mga niluluto. Ang cute naman. Ito pa, ano to? Oh, may mug. Wow, ang cute. Oh my God. Ang cute. For my coffee. Wala, ang ganda. Kasi ako kahit laging ang kulay ng mga suot ko, ng mga damit ko, dito sa bahay as much as possible, gusto ko puro black and white lang yung mga gamit ko. Hanggang kaya. Hanggang papasinin niyo yung ref ko black, lahat yung lutuan black, yung mga basurahan black, upuan black, yung pinggan black. Gusto kong black and white lang. Dati, hindi ko na-appreciate yung mga kitchenware, mga ganun. Pero totoo nga, nung nakapag tumanda ka, ma-appreciate mo na siya. Ang galing. So maraming salamat sa nagbibigay nito. I love you. And yung iba dyan, kung gusto niya pa akong bigyan, alam mo, hindi ako papalag. Lalo na kung mga color black yan. Or actually, kahit anong kulay naman tatanggapin ko. So, thank you po sa binigay niyo. Gagamitin ko to sa next kong pagluluto. Hindi lang ako makakapagluto for quite a while kasi aalis ako. So, pupunta akong Taiwan. Isang linggo ako doon. And then, pagbalik ko, mag-shoot lang ako for work. And then, magja-Japan naman ako. So, parang buong March akong di makakapagluto. Pero sana makapagluto ako din. Mayroon akong gustong lutuin na hindi ko pa talaga naluluto. Mabubulok na lang yung food ko. Okay, so today is breast adjustment day. At dahil nga ang dami kong singaw talagang napakasakit, perfect na din na pumunta tayo ngayon dito sa Ampong Dental para mapatakan ng gamot yung singaw at magsara. Siyempre adjust na din na brace. Sana matanggal na to. Ako na hirap na ako. Good morning! Pasok ako Chito si Doc. Ano ka na? Good morning! Good morning! Dong, namamaga yung bibig ko, puro singaw. What happened to you? Yung mga bakal na nilagay nyo, ewan ko. Ay, sorry na. Nasisi ko yung... Yun talaga. Sit ka namin. Pero sobrang maga! Ang sakit. Tapos dito, ang dami sa loob, tsaka dito. Mataas naman pain tolerance ko. Ibang level na ng pain ko. Nilagyan ko na nga lahat ng Dok eh. Nilagyan ka na ng yung... Parang maliliit lang ng umpisa. Wala, lumaki na siya. Kasi nga lagi siya ng babangga. Late ko na kasi naisipang lagyan ng wax. So, yung yung midline na sinasabi ni Doc na hindi na natin magagawa? Ito. Very minimal lang naman. Alam mo, in-edit ko yung mga dati kong vlog. Doon ko na na-appreciate yung ito ngayon. Nakaganon pala siya dati. Nakatulak palabas. I showed your x-ray. Yeah, pero nung nakita ko lang, sabi ko, ay,
Siya, pala siya dati, no? Ang dami na nagbago. Even your alignment is nice na. In fairness, your singaw never fails. Very consistent. Tsaka nito magtataywan ako na may singaw. At inilastic niyo pa talaga ako. Lahat na hindi pwede pang tsopa. Alright! Wow, host na host. Tapos na tayong adjustment. Ready na for Taiwan. At pinapatakan na rin natin ng debacterol yung mga singaw. So kung kagaya ko kayong singawin, alam niyo importante na may debacterol kayo. Kasi yung debacterol, para talaga siya sa ang galing-galing niya, yung pag pinatak mo siya, mawawala talaga yung singaw on the spot. Kasi medyo mahal talaga yung gamot na yun eh. Pero sobrang worth it. At balik na naman tayo sa elastics. So magtataywan ako naka-elastics. Anyways, punta na tayo ng Savage. Yan ang aking next kong gagawin today. Hindi pa ako tapos mag-impake ha. So mag-i-impake pa ako pagka uwi. So sana umabot ako. Sana mabilis lang ako sa Savage. Yun na lang ang gagawin ko and then uuwi, i-impake, pupunta na ng airport. So, samahin niyo ako. Let's go. Punta tayo ngayon sa Savage because medyo matatagal na tayo bumalik dahil pupunta tayo ibang bansa. So, punta na tayo today. Ang ating gagawin sa Savage Aesthetics ngayon ay Mesolipo as usual. Para sa pisngi natin. Diba kung kakayanin ko nga kasi may singaw ako dito, masakit. And magpapa underarm, picolax, and laser ng mga iba pang bigote. So let's go. Savage. Ang ganda no, dito ako lagi sa branch na to eh. Ayan, tapos na tayong magpa laser hair removal. So magpapa Picolax, Hollywood Picolax laser for my underarm para pumuti na siya. Hindi pa siya ganun kaputi. Ayun. Diba? Grabe, sobrang itim yan dati talaga. Pero ngayon, work in progress siya para lang bumalik sa dati. Kasi dati, ang hilig ko magsuot ng sobrang sisikip na damit. Tapos lagi ako nagsishave. Tapos deodorant na madami. So parang isa kahit bagong shave, deodorant. So yun, talagang nasira yung skin. So nag-darken siya. And yun, since meron namang Savage, 'di ba? So at least bumalik, mag-lighten man lang. Or at sana bumalik sa dati talaga. Pero kung hindi, mag-lighten lang siya. And we're done! So, nakapagpa-pimple inject tayo. Nakapagpa-mesolipo. Nakapagpa-picolax underarm. At nakapag-hair removal. So, all good, all done. Ready for Taiwan. Okay. Sakit talaga, di ba? Ilang oras na lang, 3 hours to go, pupunta na ako ng Taiwan. Kailangan na sa airport na ako. Pero eto, sa totoo lang, I love Taiwan. Pero meron talagang moment kapag sobrang tagal ko na dun, na namimiss ko yung Filipino food na nauumay ako. So ngayon, kakain muna ako ng isang masarap na food bago ako umalis. Magluluto lang ako. Luluto tayo ng sardinas na may repolyo. Isang mabilis lang na luto. Kahit sino kayang iluto to. Wala namang something special. Sana meron pang kita mo, yung mga sibuyas ko. Nabulok ko na. Di ko alam kung tama ba itong gagawin ko na ayun, ito pwede pa. Minsan, nasa labas lang naman sila bulok eh. Napupunta ako ng Taiwan na namamaga yung labi dahil sa mga singaw. Pero syempre, makulit ako eh. Di kasi na-miss ko talaga yung Taiwan. Alam niyo naman, di ba, na love ko talaga yung Taiwan. It's my happy place. So, matagal ko na itong nabook. As in last year pa, nung may seat sale. Alam niyo naman ako, tirador ng seat sale. Pag seat sale lang naman ako nakaka-score ng mga... So, ang ginagawa ko, na gawin nyo na din in the future.
mga binubuk ko na yung pang next year. Para mga mura lang yung mga flight. Mga 4,000 lang, 5,000 lang. Pero syempre, hindi lang naman yun yung gagastusin mo dahil kurakot ang bansa natin. May travel tax pa yan. Diba? Na sana, mawala na yung punyetang travel tax na yan. Grabe no, yan yung talagang napakalalang korupsyon na kitang-kita mo na nangyayari everyday. Tapos wala kang magawa na ngita, tayo lang yung bansang may travel tax. Tama ba? Tayo lang? Parang alam ko tayo lang eh. Ay, Diyos ko, Pilipinas ang hirap mamahalin. Actually, naglagay din pala ako, lalagyan ko din ng kamatis. Nagkwentuhan nga kami ng friend ko na parang lately di na ako nakakapunta sa mga lugar dito sa Pilipinas, kagaya dati na punta akong Bicol, Cebu, La Union, yung mga dati na i-enjoy ko talaga. Pero kasi parang nung natuto akong mag-travel at sa ibang bansa at na-discover ko yung ibang bansa, grabe, sobrang parang feeling ko nabudol ako ng sarili kong bansa. Yung gets ba? Yung parang putangina. Ang ganda sa ibang bansa. Tapos magkano lang. I mean, ang ganda rin ng Pilipinas. Pero tatagain ka dito, ikaw yung mauubos kapag dito ka sa Pilipinas talaga nag-travel. So parang ako naisip ko, sayang naman yung pera ko kung opportunity ko to para makakita ng ibang culture, makabisita ng ibang lugar, ng ibang bansa. Eh di mag-ano na lang ako. Ibang bansa kaysa pumunta dito. Pupunta ka ng Cebu, shootang ina, napakamahal. Diba? Yung mahal mo yung bansa mo pero pinapahirapan ka ng gobyerno para mahalin mo to. Hindi siya convenient. Hindi tourist friendly ang bansa natin. Kahit pa napakadami nating magandang spot. Ultimo sa lokal, hindi siya tourist friendly. I mean, hindi siya local friendly. Yung kahit gusto mong puntahan, sobrang overcharged. Tapos parang laging lahat ng mga tao gustong dahil sobrang lala ng corruption natin, lahat ng mga tao laging gusto manlamang ng kapwa. Kapag di ba, nag-travel ka, nagpunta ka sa mga tatagain ka ng mga bankero, nung mga kung sino mang lokal na, I mean, hindi ko rin sila masisi. Kasi, bahagi rin sila ng problema ng isang napakalaking bulok na sistema. Parang, kaya rin naman sila nagre-resort sa paggaganyan. Dahil, hindi rin talaga naalagaan ng maayos yung turismo sa lugar na yun. Plane ticket, pagka mahal-mahal. Tapos pagdating dun, lahat mahal. Stress ako. Parang last time na nag-Boracay kami nila Mudang, lokang-loka talaga ako sa ginastos ko para kami nag-Taiwan. Kung hindi lang talaga pangarap ng nanay ko mag-Boracay kasi ewan ko dun, ayaw naman mag-swimming. Gusto niya lang daw masabi sa mga friends niya na nakapag-Boracay siya. Diba? Nakakapikon. Kaya, ayun. Sabi ko, wag na lang. Kaya yung ginagawa ko, iniipon ko na lang yung pera ko para makapag-travel sa ibang bansa. Kung syempre, ayun, na-inlove talaga ako sa Taiwan kasi ang liit-liit ng Taiwan, halos kasing laki lang halos ng, Luzon? Pero sobrang ganda. Yung parang, tangina, kaya to sa atin. Nabibuisit talaga ako pag naiisip ko na naman. Ay, grabe ang korupsyon ng bansang to. Hindi ko alam kung makakaahon pa ba tayo dyan. Tapos yung mga Pilipino pa, Diyos ko, sumasamba sa mga politician, hindi sa bayan, na akala nyo naman, gaganda buhay nyo. Kapag pinilit nyo yung mga gusto nyo na dahil lang sa ego nyo, kaya. Diyos ko, Lord. Tapos yung mga tunay pang, malala yung struggle sa buhay, sila pa yung nangunguna na nagpipilit na magboto ng mga korap, magnanakaw, mga may ibang plano. Tignan mo, nasaan yung mga binoto nyo ngayon? Si Bato, hindi mo makita-kita, laging absent. Pero, kailangan lumalaban tayo lagi. Dapat titindig pa din, buhay pa rin yung pag-asa. Gawin natin to kahit hindi na para sa generation natin, hindi man natin makita. Ito actually, di ko alam, pero gugunting-guntingin ko na lang tong repolyo ng pahaba-haba. Tatandaan nyo yung may mga big platform tapos hindi nagsasalita against the government sa nangyayari ngayon, walang kwenta yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya i-assess nyo buhay nyo kung sino mga fina-follow nyo, sino mga sinusuportahan yung celebrity at influencer. Ay, Jai, sa panahon ngayon, kasalanan ng manahimik sa lahat ng nangyayari ngayon. Thank you pala sa nagbigay. Tignan nyo, may bago akong shopping board. Binigyan ako ng isang nanonood.
sa vlog ko. Thank you. Lo, 5:30 na. 8 o'clock, kailangan makaalis na ako dito sa bahay. Nakakabuisit. Ganito pala yung pag natuto ka magluto. Nakaka-addict. Yung parang, pwede naman ako mag-order. Pwede naman kumain sa airport. Pero hindi. Magluluto ako. Kahit di naman magaling magluto. Sino yun? May bumili akong munchkin kasi meron akong kaibigan sa Taiwan na Pinoy, si BMT, ang aking boba milk tea. Sabi niya, pasalubungan ko daw siya ng choco butternut na Dunkin Donut. Wala kasing Dunkin Donut sa Taiwan. So, sabi ko, syempre love ko yun. Okay. Ayan, bumili ako. Pero ire-repack ko yan kasi ilalagay ko saan yung check-in. Hindi ko na yun i-hand carry. Okay, ayan lang. So, isang ano lang, si sardinas. Kasi mamimiss ko talaga. So, nagsaing na din ako. Gusto ko lang ng isang masarap na Pinoy food bago ako umalis at mag-Taiwan. So, let's cook! Alam niyo ba, hindi ba rin ako tapos mag-impake? Asin, yun lang naman. Asin, paminta. Or yung magic sarap ko na kaya. Huwag na asin na lang. Or paminta. Ano ba talaga, ina? Putang ina mo, di ka na makapag-decide. Ngayon, thank you pala dahil di ba nagsasabi kayo na magkahoy? May nagbigay sa akin, no? Ang cute. Gamitin ko na siya ngayon. Thank you po sa nagbigay. Sige, bigyan nyo lang ako lagi. Cute. Ayan. Bahala na si Jerome mag-edit niyan. Napakagaling ng editor ko na si Jerome. Ngayon, pag kunwari, naghahanap kayo ng editor, ng gusto niyo rin mag-vlog or reel or any content na kailangang i-edit, kunin niyo yung editor ko, si Jerome Rivera. Naku, napakamura lang, tas napakabait. Sa totoo lang, si Jerome ang isa sa pinakapaborito ko nangyari sa The Issue namin ni Mama Ogs. And speaking of The Issue Is You, may mga nakikita rin ako nagko-comment, nagtatanong kung ano nangyari dun sa show namin. So, na-terminate kasi siya ng YouTube. Yun ang nangyari. Dahil sobra na siya sa allowed na YouTube account sa isang YouTube channel. I mean, sa isang YouTube account. Parang sa pagkakaalam namin, 3 lang yung pwede na, hindi ko alam kung tama to pero ito yung pagkakaintindi ko sa explanation sa akin ni Mama Ogs. 3 channel lang ang pwede mong gawin sa isang YouTube account. Ngayon, pang-4 niya na yun. So, eventually, na-detect. Tapos, terminate ng YouTube. So, nawala yung show. Yun ang reason nun. So, sayang, no? Actually, ang saya-saya ko pa naman doon kahit na marami nagsasabi na wala akong ginagawa or tahimik lang ako doon. Masaya ako kasi natututo ako kay Mama Ogs. Like, minsan nagiging audience na lang ako. Pinapanood ko siya kasi ang galing-galing niya mag-interview sa totoo lang. Like, syempre, no? Isa na yun si Mama Ogs sa talagang OG pagdating sa mga showbiz update. At aliw na aliw ako sa mga turo niya, sa mga kwento niya, kung paano siya nag-start, and hindi siya nagbabago, yung ang bait-bait niya, yung ang yaman-yaman ng successful, pero gusto niya laging tumutulong sa tao. Isa na ako dun, sa lagi niya tinutulungan. Parang lagi niya akong binibigyan ng platform para para makilala. Ang bait-bait. So, I love you, Mama Og, so much. And, ayun. RIP, The Issue Is You. Charot. And then, kapag nakita mong parang medyo natutusta yung mga garlic, nag-gold, tsaka naman natin lalagay yung kamatis. Alam nyo ba, nung nag-start ako mag-OMAD, 68.9 ako, yung kilos ko. Ngayon, 66.5 na lang. So, di ba, kahit pa paano, may nangyari. Ayan, nag-gold na siya. So, pwede na natin ilagay itong mga kamatis. Ayan. Wait lang natin siyang mag-juicing eh. Bango? Okay, lagay na natin to. Okay, tapos saluin lang natin. Tapos, lagyan natin ng asin at paminta. Alam mo, pasabog, may nagbigay din sa akin ito. Ayan o, ang galing. Paano ba to? Ito yung mga nakikita ko sa mga vlog, yung pang mayaman. Wait, gawin nga natin. Ito yung asin to eh. Ayun o, manalulaglag. Tama ba? Oh, ang galing. Lo, ang galing. Aliyo. Mayaman naman to. So, tama ba? Ganon-ganon ba yung ikot niyan? Ayun, lumabas siya. Ang sayo! Ayun, huwag mo na siyang paminta. Wow, this is so incredible. Galing. Pero parang nakakapagod siya ha. Exercise siya. Ang galing. Aliw naman. Tapos, lagay na natin yung mga gulay. Let's go with the gulay. Kinukuha ko na lang dun.
Charan! Ay, parang sakto lang pala yung gulay. Luto na daw yung kanin ko. Ibig sabihin, yung kanin yung tumutunog na siya. Lagyan na natin iba pang repolyo. Yehey, walang nasayang. I'm so happy. Ngayon, haluin na lang natin siya. Kailangan ma-incorporate. Wow, incorporate! Kala mo naman. Yung sauce ng sardinas sa repolyo. Yummy! Oh my God! Grabe, naglalaway na ako. Oh, di ba? Ang simple niya lang. Pero like, Pinoy na Pinoy. Shit! Gusto ko na siyang kainin agad. Agad. Make sure lang na mahalo yung lahat ng sardinas sa ating repolyo. Ayan. Hintay lang natin lumabot yung repolyo. So, okay na yan. Meron na tayong ginisang sardinas sa repolyo. Alam mo kung marunong lang ako magluto talaga. Dati niluto ko to. I mean, kapag mga pecha de peligro, no? Sarap. So, ayan. Halo-haloin lang natin. Sakto lang yung repolyo. I'm so happy. Masarap niyang tignan. Ayan. Perfect. O, diba? This is so good. Okay na. Luto na nga. Alright. That's good. Okay na yan. And there we have it. Ang ating ginisang sardinas sa repolyo. Charan! Okay, nailipat na natin yung munchkins sa lalagyan para mailagay ko sa aking maleta. Okay na yan. Ayan na, BMP, ganyan kita kamahal. Ang dami nito, magsawa ka. See you in Taiwan. So mag-dinner na ako and then maliligo and then alis na ako. Bye guys.